gumagalaw yung dagat pero kalmado naman. Sana ay biyaan na lang tayo ng malalaki. Shoutout kina Pandisal, Robert E. Nabelo, Ronnie M. Rolfo at Yoli Flores from Minglanilla, Cebu. Dive safe always mga master at mabuhay po kayo. At eto yung unang isda natin mga master. Medyo nag-alala pa nga tayo dito dahil matagal nag-on yung camera. Ulit-ulit nating pinindot yung on button pero hindi talaga nabubuhay. Kaya tinusok na lang natin yung Emperor baka kasi makatakas. At sa kabutihang palad naman ay nag-on din siya nang matapos nating matusok yung isda. Buti na lang ay maamo yung Emperor at tinusok na rin natin itong Dragon Ball pang dagdag sa stock natin ng mga Dragon Ball. At eto na naman yung mga hito mga master. Kaso hito lang talaga, hindi na hit 3. Good size na yung mga hito mga master. At dito nga pala tayo nakatusok ng napakaraming hito nung nakaraan, pero kaunti lang na grupo ng mga hito ang nasa lubong natin. Pero may marami namang Emperor ang sumampa dito sa tabi. Siguro ay bagong sampa yung mga Emperor na ito dahil malilikot pa sila at hindi pa natutulog. Kaya tulad ng dating ginagawa natin mga master ay hinihintay muna natin na kumalma yung isda bago natin tusukin. Minsan din kasi ay mailap itong mga isdang ito at kapag nagulat mo talaga ay bilang haharurot at napakahirap talagang habulin. Sa time pala na ito mga master ay kasagsagan pa rin ng bagyong Christine, kaya kaunti lang yung nanunusok at kaya siguro sumampa rin yung mga Emperor. At nakatusok din pala tayo ng good size ng pusit, pero ito lang yung pusit na nakita natin, hindi gaya nung nakaraan na napakarami talaga ng pusit na sumampa. Wala na kasi yung liwanag ng buwan sa time na to mga master, kaya siguro kaunti na lang na pusit ang sumasampa dito sa tabi. May nakita tayong aluman o isang maliit na tandain, kaso napakalikot mga master at ayaw talagang magpalapit, kaya muntik na tayong maubusan ng hangin, kaya tinusok na lang natin. Ayun, hindi natin tinamaan mga master at puro maliliit yung nakikita natin mga master, kaya hindi na lang natin tinusok yung maliit na Emperor. Palalakihin muna natin yan para may challenge naman yung pagtusok natin. At tulad ng nakasanayan ay the place na naman yung tama ng pusit na ito, at akala talaga natin na nanghina na siya dahil sa luba ng kanyang tama, pero mabilis pa pala siyang lumangoy at ayaw niyang magpadakma, kaya tinusok na lang natin. May mga isda talaga mga master na ayaw ng dakmaan, gusto talaga ng tusukan. Kaya ayan tuloy, tusukang pusit ka. Medyo maliliit yung mga pusit na nagpakita sa atin mga master, di gaya nung mga nakaraang dive. At ayan na naman, isang Emperor. Kaso parang alanganin pa sa size mga master, kaya nagdalawang isip tayo sa pagtusok. Kaya ayan tuloy, hindi tinamaan ng maayos, kaya pinabayaan na lang natin. Siguro hindi naman mamamatay yun dahil hindi naman malubha yung kanyang tama. At mayroon ulit pusit na nakikita natin, pero ganung mga size pa rin mga master. Pero masarap to sa kinilaw na ganitong size na pusit. Medyo maliliit o yung masarap sa kinilaw kumpara sa mga malalaking mga pusit. Tulad ng sinabi ko kanina ay hindi gaya ng mga nakaraang mga dive na may maraming pusit. Ngayon ay matutumal yung pusit at maliliit lang talaga yung nagpatusok sa atin. Pero at least sa bahaging ito ay may mga pusit tayo na sunod-sunod na natusok. Kaya kikilawin na lang natin yan mamaya pag uwi. At ano naman mga master, isang kabaong. The place yung kanyang tama mga master, pero parang ininda niya yun kaya hindi siya nakatakas at patambling-tambling na lang siya dahil tinamaan siguro yung kanyang ulo. Nakuha pala natin yung crab na yan, kaya lang hindi na natin binidyo. At ito pa mga master, isa na namang Emperor. Hindi masyadong malalapad tulad ng natusok natin nung nakaraan, pero ayos na rin to mga master dahil marami naman sila. Pero ito mga master, hindi natin tututusukin. Isang maliit pa na surahan. Marami tayong mga surahan na nakikita na ganitong size mga master at hindi natin tinutusok. Siguro ay season nila ngayon na sumampa dito sa tabi. At ito na naman, Emperor ulit. Mas malapad-lapad kumpara sa natusok natin kanina. Sabi na rin natin na good size yung Emperor na ito. At medyo tumagos yung shop natin sa may bato, kaya hindi natin hinila agad, baka mabunot yung flapper. Nag-ipon muna tayo ng hangin bago natin binalikan para matanggal natin ng maayos yung ating flapper at hindi masira. At ayan mga master, isang good size na Emperor. Goods na rin mga master dahil mararami namang Emperor yung natutusok natin. At sumasampa talaga sila sa time na ito. Dito rin lang banda natin natusok yung Emperor na natusok natin kanina. At nakadagdag ulit tayo ng pusit.
Pero yung mga medyo maliliit na pusit mga master, pero goods na rin to. At least marami na tayong pangkilaw mamaya. Ayos mga master, yung sampa ng mga emperor ngayon at may mga pusit pa. Yung mga first class talaga na mga isda yung mga huli natin. At nakadagdag tayo ng isang timbungan at may nakita tayo dito sa unahan mga master. May isda na kinakain yung ugdok at isa palang parang patay na surgeon fish mga master yung kinakain ng ugdok. Parang hindi na siya masyadong sariwa kaya pinabayaan na lang natin at ipaubayan na lang natin yan sa ugdok. At sa part na to ay hindi natin na video yung emperor naman na nakatago sa ilalim ng bato. Medyo napagod na kasi tayo at medyo malalim-lalim kaya hindi na natin na on yung camera. Kaya hindi natin na video yung pagtusok at ito yung mga blessings natin sa dive na to mga master. Thank you Lord at mga first class na isda yung mga natusok natin kahit kaunti lang pero magagandang klase naman. Welcome back sa ating adventure mga master. Magda-dive na naman tayo ngayon. Sana ay biyayaan na naman tayo para may pang-ulam at may pang-content na rin. Tara mga master, let's dive. At tulad ng nakarang dive mga master, medyo magalaw yung tubig pero kayang-kaya naman dahil wala namang alon. At sa part na to ay malinaw yung tubig at may mga maraming maliliit na mga dalagang bukid o mga sulid. At may maraming mga maliliit din na surahan ang sumampa kasama ng mga maliliit na dalagang bukid. Pero hindi natin yan tinusok mga master. Tulad ng mga nakaraang dive natin ay may marami talaga tayong nakikitang mga maliliit na surahan. Pero hindi natin tinutusok dahil solo dive lang kasi tayo at alam natin na wala tayong kasamang mga sumusunod kaya safe sila kahit hindi natin tusukin. At may nakita rin tayong shell na parang isang buwan-buwan kaya sinubukan nating kunin at first time lang pala natin na makakuha ng ganitong shell. At sa part na to mga master ay maganda yung simula natin dahil may mga pusit na sunod-sunod nating nakita dahil sa part kasi na ito ay malinaw yung tubig. Dito lang malapit sa spot kung saan tayo nagsimula at ganadong ganado tayo dahil sunod-sunod yung mga pusit na napakita. Di nga lang kalakihan tulad ng mga nakarang dive pero ayos na rin yan mga master. May pangkilaw na naman tayo mamaya pag uwi. As you can see mga master ay sunod-sunod talaga yung mga pusit na natusok natin. Kaya ito talaga yung spot na gusto natin dahil may mararaming mga pusit talaga dito at hindi tayo na zero ng mga pusit. At may nakita tayong isang ugdok mga master pero hindi tayo tumutusok sa igat na ito dahil yung mga buto niya ay napakakapal at napakaraming buto. Mahirap talagang kainin yung igat na ito. At may mga mararaming sulid din dito mga master. Dito lang sila sa tabi pero kulang pa sa size kaya hindi muna natin yan tutusukin. At sa part na to mga master ay medyo lumabo na naman yung tubig pero may mga maliliit na mga surahan pa rin na ating nakikita at sumasampa sila dito sa tabi. Pero hanggang video-video lang muna tayo at palalakihin natin ang mga isdang ito. Sustainable spearfishing muna tayo mga master at ganyan naman talaga yung ginagawa natin. Kahit minsan ay tumutusok tayo ng mga medyo undersized pero mas marami talaga yung mga maliliit na hindi natin tinutusok. Pero ito mga master, tinusok natin dahil medyo malaki-laki na yung ulo niya na makita natin sa ilalim. Kaya lang napakalakas talaga ng igat na to at ayan tuloy nakapunit siya at napakabilis pa niyang lumangoy doon sa ilalim kaya hindi na natin sinundan. Malabo na kasi yung tubig dito sa itaas mga master kaya hindi na natin naaninag yung isda doon sa ilalim kaya ito na lang mga sulid yung tinusok natin dahil mahirap na talagang makita yung mga isda dahil nagsisimula na namang lumabo yung tubig sa part na ito. Ito talaga yung mangyayari mga master kapag medyo magalaw yung dagat at nasa buhanginan ka ay napakadali lang talagang lumabo ng mga tubig dahil sa mga buhangin lalo na yung spot na mabuhangin at may halong putik. Pero may maraming mga sulid naman na mas malalaki sa mga sulid at dalagang bukid na nakikita natin kanina kaya ito na lang yung pinagtyagaan natin dahil alam talaga natin na hindi tayo makakatusok sa part na ito at hihina na naman yung sampa ng mga pusit at mga ibang pelagic dahil sa labo ng tubig kaya nanigurado muna tayo at itong mga sulid yung pagtsatsagaan natin at pinagod pa tayo ng sulid na ito nang dadakmain natin doon sa ilalim ay ayaw talaga niyang pahawak pero lulutang lang pala at lalapit dito sa atin at may mga lawihan talaga dito sa part na to. Dito din tayo nakatusok ng lawihan nung nakaraan at ito na naman yung banak mga master. Ilang beses na talaga tayo nakakita ng mga banak pero hindi tayo nakakatusok kaya for the eyes only lang muna yung mga banak na ito at
pinapili pa tayo ng dalawa kaso puro maliliit kaya nahirapan tayo sa pagpili at wala tayong natusok. At ito na naman mga master, pinapili na naman tayo kaya hindi na natin tinusok yung pusit. Medyo undersized pa kasi at dito na lang tayo sa makabinhi at sure ball pa. At ayan na naman mga master, season siguro ng mga blue crab ngayon dahil may mga blue crab tayo nakikita sa bawat dive. Kaya itong malaki yung tinusok natin at may natusok tayong needlefish dito sa tabi. Lumipat na pala tayo dito sa tabi mga master dahil napagod na tayo doon sa malalim at malabo talaga yung tubig. May mga natusok na naman tayong mga isda dito sa tabi. Malapit na kasi tayo makabalik sa pinanggalingan natin at malinaw na naman ulit yung tubig dito. Kaya may maraming mga mailap na isda na sumampa dito sa tabi at malalapad yung mga mailap na isda na ito. At dahil sa likot ng isdang ito ay nakatanggal pa pero malubha na yung kanyang tama kaya sinigurado na lang natin at tinusok at baka matakasan pa tayo ng matalinong isdang ito. As you can see mga master, malapad na talaga yung mailap na isda at nasundan pa ng isang good size ulit. Halos magkasinlapad lang sa unang natusok natin na mailap na isda. This mga master, nadagdagan yung pangsabaw natin na blue crab. Hindi mo na tayo masyadong nanusok na mga makabinhi dahil nauumay na yung mga tao dito sa makabinhi kaya yung mga isdang pansabaw na lang yung tinarget natin. At ito mga master, pandagdag sa pusit natin kanina. Isang maliit na buko-buko pero ito mga master, hindi na ito maliit. Sobrang laki ng pawikan na ito. Delikado palang lapitan yung mga pawikan dahil yung iba ay babanggain ka lang bigla-bigla. Kaya tayo ay hindi na tayo masyadong lumalapit sa mga pawikan. At may nakita tayo isang patay na lizard fish dito mga master. Malaki sana yung patay na lizard fish pero nabubulok na siya kaya ipaubayan na lang natin sa pumang. At papaahon na tayo at may natusok pa tayo ni needlefish at yan ang mga master, yung huli natin sa gabing ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kung umabot kayo sa bahagi ng bidyong ito ay maaaring mag-react, comment at share. Malaking tulong po yun para makagawa pa tayo ng maraming adventure. Maraming salamat mga master at hanggang sa muli.